Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig. Kailangan kong ibahagi ang kwentong ito dahil hindi ko na alam kung sino ang mapagkakatiwalaan sa aming lugar. Ako po ay isang midwife dito sa isang liblib na baryo sa Visayas. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang nilalang na nagtago sa likod ng isang pinakamamahal na mukha. Nagsimula ang lahat nang dumating si Aling Miling sa aming baryo. Isa siyang matandang babae, mga 60 na taong gulang, laging nakangiti at sobrang masigla para sa kanyang edad. Sabi niya, galing daw siya sa probinsya at gusto niya lang mag-retire. Agad siyang minahal ng komunidad, laging nag-aalay ng tulong sa simbahan, nagbibigay ng pagkain at higit sa lahat, sobrang curious siya sa lahat ng mga bagong panganak. Laging nagpapadala ng tsampurado at lugaw sa mga bagong ina. Bilang midwife, ako ang nakikipag-ugnayan sa kanya. Palagi siyang nagtatanong tungkol sa mga sanggol. Malusog ba? Kailan lalabas ang umbilical cord? Kailan sila nag-iisa sa kwarto? Sa una, inakala kong pagiging caregiver lang iyon. Ngunit, may napansin akong kakaiba, ang kanyang mga mata. Kapag nakatingin siya sa mga sanggol, ang mga mata niya ay nagiging dilaw at naniningkit, parang gutom na hayop. Isang gabi, may emergency delivery ako sa kabilang baryo. Kinailangan kong umuwi ng 2:00 ng madaling araw. Ang motor ko ay huminto malapit sa bahay ni Aling Miling. Sa bahay niya, walang ilaw. Pero may malalim at bahagyang tunog ng paghikab na naririnig ko mula sa loob. Tinignan ko ang bintana niya at doon ko nakita ang isang bagay na nagbabagsak sa akin sa kalsada. Ang nakita ko ay ang likod ni Aling Miling. Hindi na siya nakasuot ng damit at ang kanyang balat ay naging kulay ube at parang papel. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang kanang braso ay sobrang haba at payat, nakalawit pababa sa sahig. Hindi ito ang nakakatakot. Ang nakakatakot ay ang huling parte ng pangyayari. Nakita ko ang anino ng kanyang ulo na tumama sa bintana at ang kanyang leeg ay lumalawit pababa. Hindi nakakabit ng ulo niya sa katawan. Ang tunog ng paghikab ay naging tunog ng pangnganga. Alam ko na. Si Aling Miling ay hindi retiree. Siya ay isang manananggal na aswang na nagpapanggap na mabait para lang makalapit sa mga bagong panganak, ang pinakapaborito niyang biktima. Ang lugaw at syampurado ay hindi regalo. Ito ay pang-akit at panlinlang. Nang sumunod na umaga, nagpanggap ako na walang nangyari. Nakita ko si Aling Miling na nakangiti sa labas ng kanyang bahay. Kumusta ang delivery mo, hiha? Sana ay malusog ang bata. Kailangan niya na mag-aalaga. Hindi ako sumagot. Napansin ko lang isang detalye. Ang kanyang kuko sa hintuturo ay may bakas ng dugo. Nagsusulat ako ngayon dahil may nakita akong bago. May bago siyang target. Ang aming kapitbahay na nag-iisa lang sa bahay at kakapanganak lang. Nakita ko si Aling Miling na may bitbit na lugaw papunta sa bahay niya. Takiusap, ibahagi niyo ito. Ang pinakamabangis na aswang ay hindi ang nagtatago sa gubat. Ito ay ang nagpapanggap na pinakamabait mong kapitbahay. Mag-iingat po kayo.